Okay lang, kaya ko naman. Basta ikaw, uwi ka na agad ha? Oo naman, di na kita paghihintayin. Sabay kindat ni Zephyr na nagpakilig kay Ariana. Sige na nga. Miss na talaga kita eh. Kinagat ni Ariana ang labi, pilit na pinipigilan ang ngiti. Ako rin, hintayin mo ko. Pag uwi ko, may malaking pagbabago tayong pag-uusapan. May malalim na ibig sabihin sa boses si Zephyr. Pero bago pa makapagtanong si Ariana, nagpaalam na ito. I love you, Ariana. Hintayin mo ko? I love you too. Mahina pero taos-pusong sagot ni Ariana bago tuluyang naputol ang tawag. Naiwan siyang nakatitig sa screen, ramdamang kakaibang kabog ng puso. Pagkatapos ng tawag, tahimik na nakaupo pa rin si Ariana sa sofa, hawak pa rin ng cellphone. Tila nag-iisip ng malalim sa mga sinabi ni Zephyr. Naputol lang kanyang pagmumuni-muni nang bumukas ang pinto ng apartment. Ayan, mainit-init pa to. Masiglang bungad ni Beth, bitbit ang isang supot ng pandesal at isang manggang hilaw na may kasamang bagoong sa maliit na lalagyan. Oh, may dalang merienda, sabi ni Ariana. Ngumiti kahit medyo naguguluhan pa rin ang isip. Inabot ni Beth kay Ariana ang mga dala. Sa'yo na yan. Di ko makain, may dalaw kasi ako eh. Umupo ito sa tabi ni Ariana saka hinilot ang puson. Ang sakit, grabe. Napatingin si Ariana sa kanya. Ako nga pala, ilang araw na rin akong delay. Bahagya siyang napatigil. Parang di ko pa nga nararamdaman na parating. Biglang umangat ang kiling ni Beth at nanlalaki ang mata. Ay baka buntis ka. Pabirong tinakip pa nito ang kamay sa bibig. Hoy, napaigtad si Ariana na mula ang pisngi. Ano ka ba, Beth? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ngunit tila seryoso si Beth. Ari, ilang araw ka na bang delay? Napaisip si Ariana, bumagumuntong hininga. Siguro mga 4 na araw. Naku, pwede na yun ha? Tanabihan siya ni Beth at kinindatan. Alam naman natin na may nangyari na sa'yo at kay Mr. Madrigal. Ngiti-ngiti pa ito. Hay nako, Beth. Sabay takip ni Ariana sa mukha. Ewan ko, hindi ko pa naiisip yan. Ang dami ko nang iniisip tas isasabay ko pa yan. Ari, baka kaya ganyan din si Zephyr. Kung sakali mang buntis ka, baka kaya mas gusto ko niyang kasama na sa bahay. Syempre, para maalagaan ka. Tahimik si Ariana. Napabuntong hininga siya ulit. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot sa ideya. Mahal niya si Zephyr, oo. Pero handa na ba siya sa gantong pagbabago? Ay nako, Beth, baka stress lang to. Mamaya dumating din yan. Sabi ni Ariana, pilit ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya hindi siya mapakali. Paano kung totoo nga? Bulong niya sa sarili habang pinisil ang manggang hawak niya. O siya, kain ka na muna. Baka mamaya pati yung naliligayahang bata sa tiyan mo gutom na. Pabirong sabi ulit ni Beth. Beth? Sigaw ni Ariana pero pareho din silang nagtawanan. Sabay na lumabas ng apartment sina Ariana at Beth. Bit-bit ang kani-kanilang mga bag at baon para sa trabaho. Kahit medyo kabado pa si Ariana sa mga naisip niya mula sa usapan nila ni Beth kanina, pinilit niyang i-focus ang isip sa trabaho. Sige na, Ari. Huwag mo na munang masyadong isipin ha. Text-text na lang tayo mamaya. Paalala ni Beth bago sila nagiwalay sa lobby. Oo, salamat, Beth. Tugon ni Ariana sabay ngiti. Pagdating sa meeting area ng tour agency, nagulat si Ariana nang lapitan sila ng isa nilang mga kasamahan. Si Mila. Ariana, ikaw muna mag-assist sa VIP family ngayon ha? Gusto kasi nila someone na magaan kausap at sabi ni ma'am ikaw daw yon. Sabi ni Mila habang inaabot ang itinerary at ilang papel. Ako? Ay sige po. Kahit medyo nagulat, agad namang umiti si Ariana at tinanggap ang papel. Kasunod nito nakita niya ang paparating ng mga bisita. Nasa harapan isang matandang babae na naka-eleganteng bestida. May pearl necklace at classy handbag. Tinatayang nasa edad 75 ito, ngunit halatang may dignidad at mayaman. Kasama nito ang ilang kapamilya at mga staff. Lumapit si Ariana, ngumiti at magalang na bumati. Magandang umaga po. Ako po si Ariana. Ako po magiging tour guide ninyo ngayon. Tumingin ang matanda kay Ariana, pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa bagong ngumiti. Magaling ka bang makipag-usap, Iha? Tanong nito, may halong pagsusubok ang tono. Opo, ma'am. Siguraduhin ko pong magiging magaan at masaya ang tour natin ngayon. Napangiti ang matanda at saka pumalakpak ng marahan.
Gusto ko yan. Marunong sumagot at may kumpiyansa. Nagsimula na ang tour at gaya ng inaasahan, mahusay na nag-guide si Ariana. Malumanay pero engaging ang kanyang boses at marunong siyang bumagay sa mood ng matanda. Hindi masyadong formal pero may respeto at konting kulitan para maging magaan ang pakiramdam ng mga bisita. Habang naglalakad sila sa isang bahagi ng museo, biglang hinila ni Doña Remedios, ang pangalan ng matanda, si Ariana sa tabi. Iha, maganda kang bata at marunong ka pa. May hinaharap ka sa gantong trabaho. Hindi ko nga akalaing mag-e-enjoy ako ngayon. Sabay nito, kinuha ng matanda ang isang envelope mula sa bag at iniabot kay Ariana. Para sa'yo, tip ko lang, masarap kapag may batang marunong rumespeto sa nakakatanda. Nabigla si Ariana. Nagkakabahang ngumiti. Tumanggi. Ay nako po ma'am, hindi na po kailang... Shhh! Tanggapin mo. Marunong ka iya at saka wag mong isiping maliit ka lang. Minsan yung mga maliit na papel nagbibigay ng malaking oportunidad. Kindat pa na matanda bago bumalik sa kanyang grupo. Ngumiti si Ariana. Magalang na nagpasalamat. Salamat po, ma'am. Malaking tulong po ito. Habang naglalakad muli kasama ang grupo, naramdaman ni Ariana ang kakaibang saya sa puso. Kahit may iniisip ako, kahit may pinagdadaanan, kailangan ko lang pala talagang gawin ang best ko sa bawat araw. Mahina niyang bulong sa sarili. Pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho at pagtutour guide, ramdam ni Ariana ang pagod sa katawan, pero mas nangingibabaw ang saya sa kanyang dibdib. Buong maghapon naging magaan ang loob niya habang nag-aasikaso kay Doña Remedios at sa pamilya nito. Ngayon, nasa pamilihan siya ng mga tinapay. Hawak ang sobre ng tip na ibinigay ng matanda. Habang pumipili ng mga pandesal, ensaymada at monay, di mapigilang bumalik sa isipan niya ang mga sinabi ni Doña Remedios. Marunong ka, iha. Huwag mong isiping maliit ka lang. Minsan, yung mga maliliit na papel nagbibigay ng malaking oportunidad. Napangiti si Ariana. Di man niya alam kung bakit ganun kabait sa kanyang matanda. Ramdam niya, totoo ang mga sinabi nito. Pakiramdam niya parang may lola siyang biglang nagparamdam ng pagmamahal at pag-appreciate sa kanya. Ay, bibili ni rin ako ng cheese roll at Spanish bread para naman may pangmerienda na kami ni Beth mamaya. Bulong niya sa sarili, sabay kuha pa ng dagdag na tray. Bit-bit ang dalawang supot ng tinapay, umuwi na si Ariana. Pagkapasok sa apartment, naamoy agad ni Beth ang amoy ng bagong lutong tinapay. Aba, ang bango naman yan. Sambit ni Beth mula sa sala habang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Ngumiti si Ariana at nilapag ang mga tinapay sa lamesa. Hoy Beth, eto dami kong binili. Nagkatip kasi ako kanina. Agad na lumapit si Beth. Sabik tinignan ang mga dala. Ha? Kanino ka naman nakakuha ng ganyan kalaking tip? Sa foreigner ba? Umupo si Ariana sa tabi ni Beth. Nagbuhos ng tubig tsaka nagsimulang magkwento. Hindi, sa isang matanda. Si Doña Remedios ang pangalan niya. Nasa edad 75 siguro, ang yaman. As in, halatang may breeding pero ang bait niya. Siya yung kasama kong tinor kanina. Nakikinig si Beth habang umunguya ng Spanish bread. Grabe, Ari. Ibang level ka talaga ha. Nakakakuha ka pa ng ganyang kliyente anong sabi niya sa'yo? Napangiti si Ariana. Parang bumalik ang init ng eksena kanina. Sabi niya, maganda raw akong bata at marunong daw akong makitungo. Tapos nagbigay siya ng tip, malaki-laki rin. Hindi ko nga matanggihan kasi ang bahit niya. Parang may puso talaga. Parang lolang pakiramdam ko sa kanya. Wow naman. Sana all may instant lola. Biro ni Beth at saka tumawa. Hindi lang yon Beth, alam mo, kahit saglit lang kami nagkasama, parang gusto ko siyang makilala pa ng mas mabuti. Ang gaan ng loob ko sa kanya, parang may connection kami, ewan ko. Nagkibit balikat si Ariana. Napatigil si Beth at seryoso siyang tinitigan. Ari, baka nga meant to be yan. Malay mo maging blessing pa siya sa buhay mo, alam mo naman. Sa mga hindi inaasang pagkakataon, minsan may mga taong dumarating para baguhin ang takbo ng buhay natin. Tumango si Ariana. Oo nga, Beth. Ang saya ko talaga kanina, at least kahit papano, may mga ganyang tao pa rin sa mundo. Pero syempre, ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Kaya bumili na ako ng tinapay para share tayo. Sabay abot ng isang cheese roll kay Beth. Natawa si Beth. Naku Ari, buntis ka pa. Ako wala pang instant lola, wala pang instant love life. Sabay irap. Pareho silang nagkatawanan.
Habang kumakain, hindi pa rin maalis sa isipan ni Ariana si Doña Remedios. Parang may hinuhulaan ng puso niya na mas malaking papel pa ang gagampanan ng matanda sa buhay niya. Di lang isang kliyente, kundi marahil bilang isang taong makakaimpluwensya sa mga darating pa niyang desisyon. Pero sa ngayon, masemo na siyang nagbabahagi ng kwento at tinapay kasama ng kaibigan. Maagang umaga pa lang nagising na si Ariana. Pero hindi dahil kusa siyang bumangon kundi dahil sa ingay at kalampag na nagmumula sa loob ng banyo. Beth, ang aga-aga. Garalgal pa ang boses ni Ariana habang nakabalot sa kumot. Pilit pinipikit ang mga mata. Bumukas bigla ang pinto ng banyo at lumabas si Beth, bagong ligo, nakatapos ng tuwala at basang-basa ang buhok. May hawak-hawak itong maliit na supot. Ariana, gising! Ang tamad mo talaga. Eto oh. Excited na sigaw ni Beth sabay upo sa gilid ng kama ni Ariana. Ano na namang trip mo? Mariing tanong ni Ariana, pilit pa rin humihikam. Ngumiti si Beth at nilabas mula sa supot ang isang maliit na kahon. PT, pregnancy test. Sinadya ko talaga tong bilhin kahapon. Try mo na. Baka nga buntis ka, hindi mo pa alam. Halos kumikislap ang mga mata ni Beth sa excitement. Napabangon si Ariana, gulong-gulo pa ang buhok. Beth, grabe ka naman. Wala pa nga ako nararamdaman saka baka delayed lang talaga ako. Sagot niya bagamat may kabog ang dibdib. Nako, Ari, lahat ng buntis, ganyan ang sinasabi sa umpisa. Ayaw pang maniwala, kasi naman, ilang araw ka nang delayed, tas kung iisipin mo, di ba, nung nasa hotel kayo ni Zephyr. Sabay kindat ni Beth. Biglang nag-init ang pisngi ni Ariana. Beth, wag mong ipaalala. Kunwaring nagalit si Ariana pero halatang namumula ito. Oh, ayan, sabi ko na nga ba. Sige na, itry mo na. Ako pa mas excited kaysa sa'yo eh. Natatawang sabi ni Beth, sabay abot ng pity kit ka Ariana. Napabuntong hininga na lang si Ariana. Sige na nga, para matapos na to. Tumayo na rin siya at naglakad papuntang banyo, dala ang pity kit. Habang naghihintay si Beth sa labas para tong batang sabik. Bilisan mo, Ari. Ako una makakaalam ha. Sigaw pa nito. Sa loob ng banyo, nanginginig ang kamay ni Ariana habang ginagamit ang pity kit. Diyos ko, sana hindi. Sana rin, pero paano kung oo? Bulong niya sa sarili. Ang daming gumugulo sa isip niya. Si Zephyr, ang kanilang sitwasyon, sa Senyora Esmeralda, si Noemi at ngayon ito pa, ang posibilidad na baka may bata na sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na siya ng banyo, hawak-hawak ang pity kit. Mabilis lumapit si Beth. Ano na? Ano na? Halos nanginginig sa excitement si Beth. Tumingin muna si Ariana sa kanya, mahaba ang buntong hininga bago dahan-dahan inangat ang pity kit para ipakita. Beth, eto na. Halos magtatalon si Beth sa tuwa, hawak-hawak ang kamay ni Ariana habang pinagmamasdan nila ang dalawang guhit na malinaw sa pity kit. Ari, positive! Diyos ko, positive! Excited na sigaw ni Beth. Ngunit si Ariana, nakaupo pa rin sa gilid ng kama, tila natulala. Nahigpit ang kapit niya sa kit. Nahanginig ang kamay, hindi makapaniwala. Beth, positive. Totoo ba to? Mahina niyang tanong na parang naghahanap ng katiyakan. Umupo si Beth sa tabi niya, halos yakapin si Ariana. Oo, Ari, dalawang guhit yan oh, hindi yan nagkakamali. Magkakaroon ka na ng baby. Magkakaroon na ng kapatid si Emmanuel. Napakagat labi si Ariana. Naghalo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Tuwa, kaba, takot, pagtataka. Lumingon siya kay Beth. May mga matang namumuo ang luha. Beth, magkakaanak na ako kay Zephyr. Magiging tatay siya ng anak ko. Halos pabulong na sabi ni Ariana. Parang di pa rin makuha ng isipan ang buong realidad. Ngunit kasabay ng kilig at tuwa, mabilis ding sumingit ang takot. Pero Beth, paano sa Senyora Esmeralda? Nag-aalalang dagdag ni Ariana. Hindi nga niya ako matanggap noon pa man. Yaya lang ang tingin niya sa akin. Paano pa kaya ngayon kung malalaman niyang buntis ako sa anak ng anak niya? Napatingin si Beth sa kaibigan. Hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Ari, kung anong meron kayo ni Zephyr, mahalaga yon. Mahal ka ng anak niya. Mahal ka ng Zephyr. Anak mo to. Hindi mo kailangan ikahiya o katakutan kung anong sasabihin ng iba, pati sa Senyora Esmeralda. Oo, mahirap, pero hindi mo naman to pinilit. Nagmahal ka lang. Napaluhan na rin si Ariana. Pero Beth, hindi ko alam kung kakayanin ko.
Ayokong sirain palalo ang tingin ng mga tao sa akin. Ayokong mahirapan si Zephyr dahil sa akin. Ngumiti si Beth. Pero nasa ng luha ng kaibigan. Hindi mo sinira ang kahit ano, Ari. Anak mo to. Bunga ng pagmamahalan niyo ni Zephyr at sigurado ko, kahit anong mangyari matutuwa si Zephyr, magiging masaya siya, mahal ka nun. Napahinga na malalim si Ariana, pilit pinatatag ang loob. Sana nga, Beth, sana nga matanggap niya. Sana matanggap din ang pamilya niya, lalo na ni Emmanuel. Ayokong maramdaman ng bata na parang may agawan. Umiling si Beth. Si Emmanuel? Naku, mas matutuwa pa yun. Alam mo naman kung gaano kanya kamahal. Magkakaroon siya ng kapatid na kalaro, kakampi. Napangiti si Ariana sa kabila ng mga luha. Sana nga, Beth. Sana nga tama ka. Tama ako, Ari. At isang buwan na lang uuwi na si Zephyr, diba? Ito ang pinakamagandang balitang dadatnan niya. Sabay yakap ni Beth kay Ariana. Huminga na malalim si Ariana. Tiningnan muli ang ticket na nasa kanyang mga palad. Hintayin kita, Zephyr. Sana matuwa ka sa balitang to. Mahinang bulong niya. Naghapong hawak-hawak ni Ariana ang cellphone niya. Paulit-ulit siyang sumusubok na i-dial ang numero ni Zephyr, pero laging nag-e-error ang tawag o kaya diretso sa voicemail. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Paulit-ulit na robotic voice ang naririnig niya. Napabuntong hininga siya, napapapikit habang nakaupo sa sulok ng break room sa trabaho. Ay, Zephyr naman. Bulong niya sabay ipit ng mga labi. Ramdam ang pagkabitin at pagkalungkot. Kanina pa siya balisa, hindi mapakali. Ang kaninang tuwang-tuwa siyang sabihin ng balita tungkol sa kanilang magiging biglang napalta ng kaba at lungkot. Dumaan si Beth, dala ang kape. Napansin niyang malungkot si Ariana habang nakatingin sa phone. Hoy, ano ka dyan? Teka, hindi mo pa rin makontak si Zephyr? Umiling si Ariana, ngumuso, halos sumimangot na parang batang inagawan ng candy. Hindi talaga, Beth. Kanina pa ako tumatawag kahit chat, wala. Di rin nagre-reply. Umupo si Beth sa tabi niya, nilapag ang kape. Busy siguro. Ano mo naman, may meetings yun sa ibang bansa. Diba sabi niya nga, halos sunod-sunod ang meetings nila? Napabuntong hininga ulit si Ariana. Oo nga, pero sana kahit saglit man lang nagparamdam. Ang tagal ko nang gustong sabihin sa kanya, Beth, hindi na ako mapakali. Beth tapped her hand. Relax ka lang muna, Ari. Hayaan mo. Makokontak mo rin yan. Di naman siya magtatagal na hindi magpaparamdam sa'yo eh. Tumango si Ariana, pero hindi maitatago sa mukha niya ang lungkot. Sa buong maghapon, parang wala siya sa sarili habang nagtatrabaho. Kahit nag-tour siya sa ilang turista, mechanical ang mga ngiti at boses niya. Wala sa puso ang ginagawa. Sa tuwing matatapos ang isang set ng tour, balik siya sa phone. Titingnang muli kung may message o missed call pero wala pa rin. Napanguso siya, nakaupo sa isang bench habang break. Gusto ko lang marinig ang boses mo, Zephyr. Gusto ko lang sabihin sa'yo na magiging tatay ka na. Bulong niya. Marahang hinihimas ang tiyan kahit wala pa namang pagbabago dito. Muli niyang tinignan ng phone. Wala pa ring bagong message. Bakit parang ang tagal ng isang araw kapag gusto mo siyang makausap? Nasabi niya sa sarili, pilit pinapawi ang lungkot sa puso. Ngunit kahit anong pilit hindi niya maikakaila, iba ang saya kapag naririnig niya si Zephyr. Iba ang tibok ng puso niya kapag nagkakausap sila kaya ngayon parang kulang ang araw. Kinabukasan, hindi ka ba papasok? Tanong ni Beth habang nag-aayos ng gamit sa may pintuan ng apartment nila. Napalingon si Ariana, hawak ang bag at cellphone niya. Halatang may ibang balak sa araw na yon. Hindi muna, pupunta ako sa mansyon. Nag-aalala kasi ako kay Emmanuel. Ang tagal nang walang update si Yaya Felicidad. Usually text siya kung kumusta ang bata. Parang ang tahimik bigla. Sagot niya. May bahagyang kunot ang noo. Tinignan siya ni Beth, nag-aalalang sumagot. Ingat ka ha. Alam mo namang nandun pa si Senyora Esmeralda, baka ako ano pang gawin nun. Ngumiti lang si Ariana pero may bigat sa dibdib. Alam ko, pero hindi ko rin kayang hindi malaman kung kumusta si Emmanuel. Pagdating sa Madrigal Mansion, paglapag ng paa ni Ariana sa harapan ng malaki at eleganteng gate ng Madrigal Mansion, agad siyang nilapitan ng mga gwardyang naka-duty. Dati maluwag siyang nakakapasok dito. Kilala na siya bilang nani ni Emmanuel pero ngayon, ibang-iba ang ihip ng hangin. Miss, pasensya na po. Hindi po kayo pwedeng pumasok? Matigas na sabi ng isang guard, halos itikom pa ang gate. Nagulat si Ariana. Ha? Bakit?
Dati naman akong pumapasok dito Pupuntahan ko lang si Emmanuel, aalamin ko lang kung kamusta na siya. Napakamot sa ulo ang guard. Halatang naipit din sa sitwasyon. Utos po ni Senyor Esmeralda, bawal po kayong papasukin, miss. Pasensya na po. Napakunot ang noo ni Ariana. Nag-init ang pakiramdam niya sa narinig. Paano naman yun? Wala man lang kayong pasabi. Di ko alam kung kamusta ang bata. Biglang bumukas ang maliit na gate sa gilid. Lumabas si Yaya Felicidad. May bitbit na malaking garbage bag, pawis na pawis at halatang nagmamadali. Pagkakita ni Ariana sa kanya, agad siyang lumapit. Yaya Felicidad, kamusta si Emmanuel? Bakit hindi ka na nagte-text tapos ngayon hindi pa rin ako pinapapasok? Sunod-sunod niyang tanong. Halatang may halong kaba. Napatingin muna sa paligid si Yaya Felicidad bago bumuntong hininga at bumulong kay Ariana. Pasensya ka na, Iha. Utos kasi na senyora. Ayaw niyang makita ka ulit dito sa mansyon. Ayaw niyang ikaw ang kasama ni Emmanuel. Pinagbantaan pa ang mga tauhan dito na kapag sinaway siya, ewan ko na lang. Kaya hindi mo na ako nag-text, natatakot din ako Nanlumo si Ariana. Ganun ba? Pero kumusta si Emmanuel? Okay lang ba siya? Nanginginig ang boses niyang tanong. Ngumiti si Yaya Felicidad ng kaunti. Pilit pinapawi ang pag-aalala ni Ariana. Okay naman siya. Medyo matamlay kasi hinahanap ka talaga niya. Ilang beses din siyang nagtatanong kung kailan ka babalik pero mahigpit talaga sa senyora ngayon kaya huwag ka munang papasok Baka ikaw pang mapahamak. Napakagat labi si Ariana. Nagiinit ang mga mata niya sa pag-iisip na di man lang niya mahawakan o makita ang batang matagal na niyang inalagaan at minahal. Sabihin mo kay Emmanuel, miss na miss ko siya. Hindi ko siya iniwan Huwag siya mag-isip ng kung ano-ano. Bulong niya, halos mapaiyak. Tumango si Yaya Felicidad. Ako ang bahala. Basta huwag ka munang lalapit dito. Hintayin mo si Zephyr. Baka kapag nandito na siya, maiba pa ang sitwasyon. Napahawak si Ariana sa tiyan niya. Kusan pinoprotektahan niya na ang bagong buhay na nadarama niya. Ihintayin ko. Si Zephyr na lang talaga ang pag-asa ko ngayon. Sagot niya. May kirot sa puso habang pinagmamastan si Yaya Felicidad na nagmamadaling bumalik sa loob ng mansyon. Naiwan si Ariana sa labas ng gate mag-isa, malungkot, puno ng pangambang bumalot sa kanyang dibdib. Madilim na ang paligid nang marating ni Ariana ang kanilang apartment. Tahimik ang kalye, ang mga bintana ng ibang unit, may ilang ilaw na bukas pero karamihan natutulog na ang mga tao. Ramdam niya ang bigat ng gabi, lalo na ang bigat sa kanyang puso. Hindi siya dumiretso sa loob. Imbes na yun ang gawin, dahan-dahan siyang umupo sa malamig na hagdanan. Sa tabi lang ng pinto ng kanilang unit. Napayuko siya, mariing yakap ang mga tuhod at sa wakas, hindi na niya napigilan ng duha na kanina pa niya pinipigil. Isa-isang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung ba't parang pabigat ang lahat. Buntis siya. Hindi niya makontak si Zephyr. Pinagbawalan siyang pumasok sa mansyon at ngayon, si Emmanuel, iniwan niyang hindi alam ang buong katotohanan. Bakit ganito? Bakit parang lalong gumugulong lahat? Bulong ni Ariana sa sarili, nanginginig ang boses. Nagkataong bumukas ang pinto ng apartment. Si Beth, bagong paligo at nakapambahay na, hawak pang isang baso ng tubig. Napalingon sa labas na mapansin ang mahinang hikbi. Ariana? Tawag nito, agad na naglakad papalapit. Pagkakita kay Ariana umiiyak sa hagdanan, nagmamadaling lumapit si Beth. Hey, ano nangyari? Bakit ka nandyan? Anong problema? Umupo ito sa tabi ni Ariana. Inabot ang balikat ng kaibigan at marahang hinagod yon. Di na nakasagot agad si Ariana. Patuloy lang ang pag-iyak niya. Bahagyang napasandal kay Beth, parang bata. Ilang saglit pa, bahagyang nagawang magsalita. Beth, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Bulong niya. Ang boses ay halos pabulong.